Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines. Pilipinas. Bakit mahilig ang mga lalaki sa magaganda or mahilig ang mga lalaki sa maganda daw? Samaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Friday! Oh, teka muna. Meron ho akong nabasa ang isang article sa Filipino Mirror Online. Ang sabi ho ni Secretary o ang DOH, papalitan daw ho ng pangalan. Okay? Ang ipapalit daw po ay Department of Health and Wellness. Okay? Tapos yung secretary na posisyon, ipinapa-convert po ito papuntang Secretary to Chief Longevity Officer. Okay? So, Secretary, baka ikaw ay nanonood at nakikinig. Meron hong suggestion dito na pamalit sa Department of Health and Wellness. Okay? Ang suggestion po nung aming isa sa mga follower namin, ito, mukhang agree ako dito. Department of Health and Wellness and Spa and Manicure and Pedicure. Okay? Secretary, gusto mong palitan, di ba? Ito, galing to kaya sa mga follower namin, si Romel Peria. Ha? Ito, Department of Health and Wellness and Spa and Manicure and Pedicure. Ayoko na mag-comment. Okay na yan.
Hindi kasi kung papalitan mo na naman yan, health and wellness, logo na naman yan eh. Di ba? Babayad, pera na naman pera natin gagamitin dyan. O, Secretary, kung papalitan mo na rin lang, itodo mo na. Department of Health and Wellness and Spa and Manicure and Pedicure. Ang bira. O, overall na yan. Wala ka nang hanapin siya, Secretary. Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 at Metro Mega Manila. At live na rin tayo sa buong Pilipinas sa DWIZ News FM Regional Stations sa Radyo Ronda sa buong Pilipinas. And of course, Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, bahagyang bumagal ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.7% ang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mababa kumpara sa 3.9% na naitala noong Mayo. Sinabi pa ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang mabagal na taas presyo ng kuryente at gasolina ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation. Matatanda ang inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahan nilang aabot sa 3.4% hanggang 4.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Ronda Pilipinas. Nilinaw ng Department of Health na hindi pa sa ngayon mahahawakan ng mga health workers ang health emergency allowance na 27.4 billion pesos mula sa Department of Budget and Management na ilalabas ngayong araw. Sa panayam ng DWIZ, tiniyak ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na hindi naaabuti ng Disyembre ang nasabing budget para sa mga health workers. Bigyan lang daw sila ng sapat na panahon para makapag-distribute sa mga regional offices. Hindi pa. Pero Alright. malapit na. Opo. At pag sinabing malapit na, sigurado na yun. Kasi dati, kaya hindi kami makasagot, wala kasing cash eh. Eto, may cash na. Kami rin po ay health worker dyan. Marami akong mga kaibigan. Biglang naunahan pa kayo, mga reporter. Tinatanong ako, nasan na ang laman ng ATM namin? Sabi ko sa mga top doktor at nurse ko, mga parts, mga Mars, parating na yan. Bigyan nyo lang kami ng oras para mag-deposit. Ang hirap kasi, na-i-announce kasi, kaya tuloy umasa sila. Hindi mo naman sila masisisi, ASEC eh. Alam mo naman ang panahon ngayon. Yung pala, Disyembre pa pinag-uusapan. Ano ba yan? Ayon pa kay ASEC Domingo, paglalaanan nila ng pondo ang Centers for Health Development oras na matanggap ang Special Allotment Release Order ng DBM. Kabilang naman anya sa mga benepisyaryo ay mga barangay health workers na nakatalaga sa mga lisensyadong health facilities at health-related establishments na may kaugnayan. Totoo ito sa COVID-19 pa ho ang pinag-uusapan natin dito. Mga 2019-2020 COVID-19 response ang mga kwalipikado para sa tinatawag na HEA. Nakaka-pick up na rin kami na mukhang may mga, hindi naman lahat, pero may konti na nagsasabing, baka naman, ang sinasabi namin dyan, teka muna hindi ito arbitrary. Ito ay yung mga health worker na nagsilbi ng COVID-19 na matagal lang nag-file. Alam nila yan, may mga requirements yan at nandun sa loob ng system namin. Papel sa papel, mukha sa pangalan, may mga mabibigyan. So, ibig sabihin, hindi na naman lahat sila mabibigyan. Ano ba yan? Puro paasa na lang. Kawawa naman. Yan ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ang sama nung Ang sama nung Friday dapat makakatanggap at aasa ka. Yung pala, Disyembre pa pala. Tanggap tayo ng isang report. Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres Malate o San Andres Street, Malate, Maynila. Maagang pinilahan ng mga mamimili. Alamin natin ang report ni Patrol 5 ay Pangko. Kuya Aya, go! Maagang pinilahan ng mga senior citizens, single parents, persons with disabilities at for peace beneficiaries
ang Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry dito sa San Andres Street, malapit sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito ay pagsisimula ng large-scale trials para sa 29 pesos ng Department of Agriculture, kung saan makakabili ng 29 pesos, 29 pesos na kada kilo ng bigas. Alas 8 ng umaga binuksan ang Kadiwa, pero maaga pa lang nagsimula na silang magbenta ng ibang produkto. Unang dumating ang nasa halos 100 sako ng bigas at bawat isa na magtutungo dito ay makakabili ng 3 kilo. Kinakailangan lamang na magdala ng valid IDs ang mga nabanggit na individual, at kung hindi naman sila makakapunta, ay maaari silang magpadala ng kanilang kaanak na siyang magpepresenta sa kanila. Maaari ring makabili dito ang hindi residente ng lungsod ng Maynila, kung saan bukas ang Kadiwa dito sa Bureau of Plant Industry o BPI ng 5 araw kada linggo mula Miyerkules hanggang Linggo. Ito is Batman number 5. Ayaw yung pang-comparison bell method ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alam niyo, may tanong ako dyan sa 29 pesos. Ang tanong ko dyan, pwede naman pala eh. Na 29 pesos, available eh. Di ba? Available ngayon. Yung mga kababayan nga natin, maaga bumili. Yung mga dyan, nag-iiyakan at ngayon lang nakabili ng 29 pesos. Ang tanong dyan, pwede pala. Gawin ho natin dahil maraming naaasa dyan sa 29 pesos na yan. Sige, alamin na po natin ang ating magiging weather, lalong-lalo na ngayong weekend sa ating Weather Report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ano ba? Magpapatuyo ka ba? Maglalaba ka ba? Magpapakarwas ka ba o hindi? Hindi natin malaman kung anong panahon natin ngayon eh. Alamin ho natin mula sa opisyal na taga-istorbo ng ating mga plano ngayong lalong-lalo na ngayong weekend kung matutuloy o hindi ang ating mga plano. Narito ngayon si Daryl Justin. Daryl, ano plano at ano magiging weather for this weekend? Ang plano din is kahit magandang umaga sa Pilipinas, magiging makulimlim po sa susunod na 3 araw. Dalawang weather system po kasi sa araw na ito ang umiirala sa ating bansa. Una na dyan ang easterly, so ang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito ay kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, partikular na sa Aurora, Quirino, Cagayan Valley at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Doon po sa mga nabanggit na lugar, asahan ng maulap, hindi bahagyang maulap ha, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Samantala, umiiral din ngayon ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Noong nakaraang 2 araw tsaka kahapon, nasa southern portion pa ng bansa ito. Pero nag-accelerate ito at umangat na sa bandang gitna, kaya apektado na ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ito yung dahilan, Dennis, kung bakit maulap ngayon ng kalangitan na may mga pag-ulan at pagkulog. Yun ang aasahan sa araw na ito. Kung gulat kayo kagabi, di ba, biglang umulan ng Lakas, gabi ano? madaling araw. Lakas. Sa kanina parang tuloy-tuloy. Tapos paglabas mo ng lansangan, paglabas ko kanina alas 5, sobrang basa ang lansangan kahit hindi na umuulan. Kasi nga sunod-sunod yung pag-ulan sa gabi. Yeah. Yan yung sinasabi namin sa inyo na kahit maaraw at mainit sa umaga at tanghali, uulan at uulan sa gabi. True. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman ng isolated rain showers at thunderstorms katulad ng naranasan natin niya kagabi. Dulot po ng localized thunderstorms. Alamin na nga natin ang ating 3-day weather forecast para sa mga nagbabalak na ngayong weekend. Unahin natin ang Metro Manila. Asahan sa Sabado hanggang Lunes, bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa mga nagbabalak lumabas sa gabi. Ang temperatura maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Metro Cebu naman tayo, hindi nagkakalayo ang weather conditions sa weekend dahil inaasahan din ng partly cloudy to cloudy skies, isolated rain showers and thunderstorms, yung mainit na panahon sa umaga at tanghali, tas magiging maulap sa hapon at gabi. May temperaturang maglalaro sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Metro Davao naman tayo, hindi nagbabago ang weather conditions halos sa buong bansa. Partly cloudy to cloudy skies, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat.
lalo na po sa gabi. Ang temperatura maglalaro sa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Kaya sabi nga namin, sinimulan ko itong pagwe-weather, patuloy po ang paalala namin na maging handa sa mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi, at magdala lagi ng payong at kapote. Pero alam mo pare, meron ako napansin ha, medyo pogi ka nga dyan sa corner na yan. May ilaw ka dyan eh. Umaaninag yung liwanag dito. Kasi diba? nagtataka ako, lahat ng mga guest dito sa Ronda Pilipinas, dito naupo sa kanan ko eh. Oh, di ba sa lahat ng mga guest ko na sa Ronda Pilipinas. Dito. Tas ako doon. Oo. Sabi ko, parang lahat ng mga umuupo rito ang popogi. Si Daryl lang ang... Never mind. Mukhang alam ko na to sa meeting namin mamaya. Sumikat ang araw kaninang ganap na alas 5:32 Eh, ng kaya umaga. maayos ka, para kang fresh. Yun. Para kang bagong basa ng ulan. 12 oras ba naman ang itulog mo pag uwi ko kahapon sa opisina, di ba? Ayos. Dire-diretso. Palakpakan. Alas 2. Nakatulog. 12 oras. Lulubog po ang gabi. Lulubog tuloy ang gabi. Lulubog ang araw mamaya alas 6:30 ng gabi. Ang tabayan po ninyo, susunod kong weather report at mga updates din sa panahon. Mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. Kung ano tuloy na sabi ko, lububog tuloy yung gabi. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Happy weekend po ha. Ako po si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Kontrolado na ng Iloilo Provincial Government ang mga kaso ng mga pertussis o whooping cough sa lalawigan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na bumaba na ang kaso ng tuspirina sa naturang lugar dahil nagpadala na ang Department of Health ng bakuna. Matatandaang nagdeklara ng pertussis outbreak ang Iloilo City dahil sa pagsirit ng kaso. DOH nagpadala kaagad ng mga bakuna. Alam kasi sa Mandanas ruling, ang bakuna local government na. Kaya medyo may konti kahirapan para sa mga local government. Itong period na nag-adjust pa kami sa mga bakuna, sa mga kailangan para sa health. Samantala, inihayag ng alkalde na patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Iloilo City. Dahil dito, inatasan ng provincial government ang mga residente na ugaliing maglinis kada linggo. Ang kaso ng dengue sa probinsya ng Iloilo tumataas. Ang Iloilo City hindi pa masyado. Pero alam mo naman, wala namang boundaries yan sa dengue. Kaya may community campaign kami. Gumawa ko ng isang executive order na bawat linggo, bawat Sabado, lahat maglilinis ng bakuran nila. Kaya nagsimula na tayo ng isang linggo at saka tuloy-tuloy na yan. Yan po ang tinig ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tumaas ng 5 piso hanggang 10 piso ang presyo ng kada tray ng itlog sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Sa Calentong Market sa Mandaluyong City, naglalaro sa 200 pesos hanggang 270 pesos kada tray kada tray. Depende ito sa sukat ng itlog. Nasa 8 pesos hanggang 10 piso naman ang isang piraso ng itlog. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng itlog dahil sa mababang supply. Bunsod na rin ang pansamantalang pagsasara ng ilang poultry, partikular sa Batangas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Publiko binlaan ng DA na huwag abusuhin ang Program 29. Ha? Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nagpaalala sa publiko, partikular sa mga benepisyaryo, ang Department of Agriculture na huwag samantalahin ang P29 o Programang 29 ng Departamento. Ito'y kasunod ng pag-arangkada ng programa ngayong araw kung saan ay target na maparami ang bilang ng mga makikinabang, lalo na ang mga nasa mahihirap na sektor. Layo ng programa na magbigay ng dekalidad na bigas sa mas mura at abot kayang halaga. Kabilang sa mga benepisyaryo na maaaring maka-access sa P29 ang mga solo parent, senior citizens at mga miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat maging disiplinado ang mga bumibili at mahalagang maiwasan ang pang-aabuso sa programa tulad na lamang ng pagbebenta ng mga benepisyaryo ng bigas na binili lamang sa mas mababang presyo. Ang P29 ay bukas sa 10 Kadiwa Center sa Metro Manila at Bulacan tuwing Biyernes, Sabado at Linggo, kung saan ay maaaring makapag-avail ng 29 pesos na bigas kada kilo. Sisimulan naman ang bentahan ng murang bigas tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Umaasang kalihim na pahahalagahan ng mga benepisyaryo ang inisyatibang ibinibigay ng pamahalaan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nako, Secretary, mukhang malabo yung abusuin ng mga Pilipino dahil kailangan ho nila yan bigas. Oh my bigas. O yung 29 pesos na yan, palagi ko, ang alam ko nga, meron silang dyan, di ba, kota. Di ba, parang 5 kilo yata per tao. Kaya nga ang coordination yan ay nasa barangay para malaman ng barangay kung sino yung mga umuulit at saka kung sino yung mga nang-aabuso. Pero yung iba dyan, bibili tapos i-store siguro sa kanilang mga bahay-bahay. Samantala, dapat na bang gawing legal ang medical marijuana sa bansa? Narito na ang isang siyasan special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Pebrero 7, inaprubahan in principle ng Joint Panel sa Kamara ang bill na layuning gawing legal ang paggamit ng medical cannabis o marijuana. Sa hearing sa mababang kapulungan, nagkasundo ang Committees on Dangerous Drugs at Health na magkaroon ng substitute bill o pagsamahin ang 10 panukalang batas para sa legalisasyon ng medical cannabis. Sa ilalim ng Consolidated Bill, itatatag ang Medical Cannabis Office gamit ang initial funding na 1 billion pesos. Gayunman, aminado si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Sparbers, chairman ng Dangerous Drugs Committee, na hindi layunin ng bill na tanggalin ang cannabis bilang isa sa mga dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alinsunod anya sa bill ay papayagan lamang ang paggamit ng marijuana upang bigyang lunas ang ilang partikular na sakit at hindi para sa recreational use. Kinatigan naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang panukalang batas at binigyang diin ang malaking tulong nito sa mga pasyenteng may malalang karamdaman gaya ng cancer. Wala kaming kontra dyan, So medyo ang problema yata ng ating mga medical society kung paano kukontrolin kung i-allow yung pag-cultivate, pag-manufacture, magkakaroon ng ibang leakages yan at pwedeng pumunta sa illegal na mga paggamit ng marijuana. So yan ang fear nila. Ako naman, pinapanood ko yung mga nangyari sa ibang bansa. Kinontrol talaga nila yung cultivation, yung manufacture, at yung gamot kasi, nakaproduce na yun as gamot, hindi na yung hinihitit na parang damo na kagaya nung alam ng mga karamihan. Produkto na siya, either in-nebulize, either oil, or ginagamit na parang inhaler. Pero iginiit ni Secretary Herbosa na dapat munang tiyakin ng Kongreso na hindi maaabuso ang panukala sa oras na isabatas ito. Meron sa epilepsy pa nga yata na ginagamit. So ito, maganda makapasok kasi magagamit ng mga Pilipino na nangangailangan dyan. Konti lang sila, pero pwede silang magamit at maresetahan ng doktor nito kung ito ay maging legal. Okay. Yun. Naniniwala rin ang kalihim na sapat na ang mga isinagawang pag-aaral sa medical use ng marijuana upang bigyang daan ang legalisasyon nito sa Pilipinas maliban sa ibang bansa.
Alam niyo, maraming gamot, hindi pa naman sapat talaga yung pag-aaral bago na-launch. Ano? Yung kagaya ng mga bakuna na ginamit natin ng COVID-19. Hindi pa sapat yung pag-aaral niya, pero ginamit na natin sapagkat sa tingin ng mga eksperto, makakatulong sa pandemya. At totoo naman, nakaalis tayo sa pandemya dahil nakapagbakuna tayo ng maraming Pilipino. So, hindi rin, sasabihin mong gano'n, marami rin gamot na pagkatapos mong maaprubahan after good study, may masamang komplikasyon pa. At ito'y na-pull out. So, meron din mga storya ng mga gamot na gano'n na napag-aralan na, mabisa, tapos later on, tinatanggal sa market kasi nga, lumabas na yung mga komplikasyon. So, hindi naman nagtatapos na pag na-legal na, tapos na ang usapan. So, pwede pa rin tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy ang research at findings kung anong mangyayari. Sa panig naman ng siyasat team, dapat balansihing maigi ng Kongreso, Department of Health at mga medical expert ang benepisyo at negatibong implikasyon ng legalisasyon ng medical cannabis. Kabilang sa mga dapat bigyang kasagutan kung sino ba ang mga higit na makikinabang sa nasabing panukala, ang mga pasyente o negosyante. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Racino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Parang bata pa ako, naririnig ko na yung medical marijuana na yan. Hanggang ngayon pinag-uusapan. Pero palagay ko matagal-tagal pa rin pag-uusapan yan. No? Maraming kumukontra. Sige. Teka muna, tayo yung mangungumusta na muna. Kumusta kayo mga kastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na stig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PBL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ng live sa Arena Plus ang inyong mga favorite local at international sports gamit ang web-based o yung mismong app. Hindi mo na kailangan lumabas pa. Saan ka pa? Plus, i-level up pa ang gaming experience mo kasama sina Scotty Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for mga kastig? Download Arena Plus app sa App Store o manood mismo sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember ha, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Hoy, may pag-uusapan tayo ngayon ha. Friday ngayon, medyo light tayo ng konti ha. Okay, ang pag-uusapan natin ang katanungan, ha? Pagka umutang ba sa iyo yung best friend mo, pautangin mo. Alam mo, marami ng pagkakaibigan ang nawala dahil sa mga utang na yan, no? Di ba? Ang Pilipinas umuutang na naman. Hindi na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, dapat bang pautangin ng iyong best friend? Best friend muna, ha? Best friend muna. Dapat bang pautangin ang best friend? Siguro pag-usapan na rin natin paano sisingilin yan. Oo. Sige, Pilipinas, ang ating oras. Iyon! Oras po natin sa buong Pilipinas. 31 minuto na makaranang 10 in the morning. Ronda Pilipinas. Oy, tuloy-tuloy ang Ronda Pilipinas. At ngayon, kanina yung hanging question natin. Total, Friday ngayon. Let's be light. Medyo magaan-gaan ang usapan, ha? Ang hanging question natin kanina, pagka nangutang ba sa iyo yung kaibigan mo, pauutangin mo? Uy, yung iba dyan, hindi na nga pinauutang, nawala pa yung pagkakaibigan. Di ba? Nawala yung pagkakaibigan, hindi lang pinautang. Nakaramdam yung isa na, hindi tayo close, hindi mo ko pinagkakatiwalaan. Magtanong tayo sa isang eksperto. Bisita po natin ngayon live sa studio ang financial literacy advocate, si Mr. Arman Benko. Sir Arman, magandang araw. Magandang araw.
Sir Dennis at sa lahat ng ating tagapanood. Yan, mabilisan po natin pag-uusapan, Sir Arman. Alam mo na. Okay, dapat bang pautangin ang isang kaibigan? Well, una siguro kung dapat tanungin yung kaibigan na inuutangan, may kakayanan ka ba magpahiram? Kasi miski na gusto mo magpahiram o ayaw mo magpahiram, bago dumating sa desisyon na yun, may kakayanan ka ba magpahiram? Kung sinabi mo bago tayo nag-break, BFF, best friend mo Oo, yan. best so friend. malamang kilala ka niyan. Oo. At saka na mo monitor niyan kung may papasok Oo. ang pera. Yes. Oo. Kaya importante na maingat tayo kung paano natin pinapakita sa kaibigan, miski na sa pamilya, kung paano tayo sa pera. Kung nakikita ng kaibigan, kamag-anak natin na burara tayo, yung bili doon, Oo. impulsive buyer tayo, yes. at mukhang ang dami nating pera. Pag ako nangailangan, baka pwede ko lumapit sa best friend ko kay Dennis. Kasi maluwag siya sa pera eh. Mukhang hindi siya namomroblema. Pero kung kayo, katulad ng mga kaibigan ko, alam nila, nasa larangan ako ng ganito. Tapos kuripot. Alam nila, kuripot. So, Wala hindi ka nila salitaan. wala ka salitaan. Kumbaga. Pero, nilalapitan pa rin. Pero doon sa kaibigan na hinihiraman, tingnan nyo kung may kakayanan kayo. Kaya nga, isa doon sa tinuturo natin pag nag-iipon na nagsusubi, alamin nyo yung mga dahilan kung bakit kayo nag-iipon. Yung mga dahilan na yun, save to use, save to keep, investment yun. Pinaganda lang natin yung salita. Save to use, yun yung bibili tayo at the end of the year o pagdating ng buwan ng September, bibili ako ng bagong cellphone. Save to use yun. Yes. Meron save to keep, investing po yun. Pinapaalala ko lagi, yung kagustuhan natin makatulong, makaambag, save to share, pinaghahandaan din. So may limit o budget din yung tinutulong o pinapahiram natin. Now, pag kayo nilapitan, liwanagin nyo po yung sinabi kong kung may kakayanan kayong magpahiram. Kung ito ba ay utang or tulong. Kasi doon papasok yung sinabi mo kanina na warning mo, maraming nagkakasiraan. Umuutang ba o humihingi ng tulong? Okay. Kasi kung ako yung kaibigan, kung tulong, may kakayanan ako, may sobra ako. Kung tulong, hindi ko titignan na utang yon. Hindi mo sisingilin. Hindi ko sisingilin. Oo, kasi tinulungan mo nga. Oo. Okay. Kung umuutang naman at kaibigan ko to, at may kakayanan ako, may konting pondo, maglagay din kayo ng limit sa bawat tutulungan nyo. Okay. Meaning, meron akong sobra para magkaroon lang ng arbitrary number. May 50 mil ako na pang-emergency Okay. tulong. Okay. Pag may lumapit na nangihiram ng 30, sabihin ko, may 50 ako. Oo. Wag ho papautang nyo yung 30. Oo. Kasi Pautang nyo 10 lang. 10 lang. O 5 lang. Oo. Kasi hindi lang isa ang kaibigan nyo siguro. Kamag-anak nyo pa. Yung makakaambag ka. Kasi yung tulong o hiram, hindi naman kailangan yung kabuuan na inuutang o hinihingan niya ng tulong. Kasi marami din namang, hindi lang naman siguro ikaw ang pwedeng tumulong sa kanya. So, kung magpapautang man kayo, miski na utang ang usapan nyo, miski na walang interest, pero isasauli. Kasi ganun yung, ang utang may interest eh. Tama. Kaibigan kita, pinatawan mo ako, 20% interest, daigo pa Oo. yung... Oo. So kadalasan, ibalik lang yung hiniram na pera. Saka yung iba dyan, susumbat pa. Natulungan kita dati. Not in terms of money, pero may mga pagkakataon na natulungan kita. Ito, maliit na pabor lang to at kaya mo naman, hindi mo ba ako At pauutangin? biglaan at nangailangan Oo. di ba, halimbawa pa yung ako nga nagpasok sa iyo dyan sa trabaho na yun. Di ba yung mga ganun? Lagot. Parang lahat na may kahati siya dun sa sweldo. No? Yung magpapahiram, tanggapin nyo na rin, miski na may usapan kayo na isasauli, tanggapin mo na rin na Hindi ka mababayaran. oo. Oh my gosh. Para, kaya nga maglagay kayo ng limit. Meron kayong sobrang 50, nangihiram ng 30. Huwag niyong pahiram yung 30. Kung may sobra. Kung may sobra kayo. Kaya ang unang requirement,
may kakayanan ba kayo Yun. na tumulong? Yun. So, ang dinugtong natin doon, kasama sa tamang paghawak natin ng kaperahan, yung nag-iipon, nag-i-invest, nagtatabi rin tayo para meron tayong kakayanan, meron tayong pagkakataon na tumulong kung sakaling may lalapit sa atin na kaibigan o kamag-anak. So, susunod doon, kung talagang nagpahiram kayo, miski na kaibigan po, miski na kamag-anak itrato nyo na, miski na sa isip nyo baka hindi na to bayaran. Itrato nyo pa rin na parang umuutang kung kakailanganin. Magsulat kayo ng dokumento. Magkaroon kayo ng dokumento. Kasi lalo na sa mga edad na to, dito nyo magagamit yung misis o commander nyo ito alam ng mister ko to o ito alam ng misis ko to. Witness ha? Oo, ng witness ko to. Kaya kailangan isauli din. Kasi ngayon ang pera ko, hindi ko pera lang. Pera rin naming pamilya o asawa. Kaya pasensya na, BFF. Diba? Simpleng sulat lang naman babalik ko itong 10,000. Kasi alam mo naman sa amin, naka-budget din lahat. Ito tulong lang dahil bigla ka nangailangan. So itrato nyo po, kung BFF nyo yan, dapat maiintindihan ngayon. Kung BFF, tama. Kung kaibigan na tunay yan, maiintindihan ng isang tunay na kaibigan yan. Yan, opo. Kasi gusto natin magkaroon ng epekto sa buhay ng mahal natin sa buhay. Diba? BFF yan, lumapit. Pag minsan pa nga umuutang para makapahiram o makatulong hanggat maaari po, wag niyong gawin yun. Pero yun lang ang patunay na talagang ganun ang Pilipino. Para makatulong, mangungutang pa para lang matulungan yung kaibigan o kamag-anak niya. Hanggat maaari, wag po natin gawin yun. Panghuli, na paalala, baka hindi sa pera ang pwedeng yung itulong. Kasi nga, gusto mo magkaroon ng epekto doon sa BFF mo. Halimbawa, kung ito ay tungkol sa karamdaman, physical condition, ma-hospital, umuutang sa'yo sa gamot. Baka may kakilala ka doon sa hospital na pinagdalhan na para hindi na siya hingan ng down payment. Kung ano man na Or discount, tulong. diba? Discount sa hospital. Yung tulong, yung inuutang na pera kasi tulong. Baka yung tulong sa ibang paraan. Sabi nga, I'm not trying to be religious, ang pwede nating ibahagi aside from pera, which is our treasure, time, talent, treasure. Yan daw ang pwede mong ibahagi or itulong. Baka yung imbis na pera, napapahiram, lalo na kung wala kang kakayanan doon sa pera, baka oras mo ang pwede mong alternatibo na itulong, ipautang, or ipahiram. Imbis na nagtatrabaho ka, o kasama ko yung apo ko, nag-e-enjoy, sasamahan kita dyan sa sitwasyon mo. Mas maganda pa rin na tayo, kung tatanggi tayo, dapat sa bagay, pagka yung mga nangungutang nasabihan na natin ng wala o hindi, parang nabibingin na sila Parang ayaw na nilang makinig sa mga paliwanag. Okay! Sir Arman, maraming salamat. Ako, next week maganda ho yung pag-uusapan natin dahil pwede naman natin sabihin. Oo, mas maganda yun dahil baka malagay ako sa alanganin baka nanonood. Lagi pa naman yata nanonood. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay pag umutang ang best friend mo, pautangin mo. So, nasagot na ni Sir Arman yan. May mga pamantayan. Yung susunod na linggo, ang katanungan natin, pag nangutang ba sa'yo ang nanay mo, pautangin mo. Sana mapag-usapan natin yan next week. Sir Arman, thank you. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIC. Financial Literacy Advocate si Mr. Arman Benco. Ronda Pilipinas. Sa lahat ng mga nagse-celebrate dyan, sa lahat ng mga taga Isabela City, Basilan, Happy Fiesta Alegria 2024 na Ciudad de Isabela de Basilan sa inyong lahat. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihanda sa paparating yung mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Comeya. Mapa-anniversary, birthdays man yan, o simpleng merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya at mga bisita sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon, sasaya, basta't busog ang buong pamilya at mga bisita.
ibig kong sabihon, Komea 3Q bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. O sa lahat ng mga nasa opisina ngayon, ha? Sa mga nag-uopisina ngayon, baka kayo nagko-coffee, ha? Baka yung coffee na iniinom ninyo hindi healthy. Ito, ha? Ito, healthy, ha? Itong hawak-hawak ko, ha? Kung ikaw ay isang coffee lover, ha? Merong MX3 coffee para sa'yo. Meron yung vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at BP, yung blood pressure. Kaya ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website na mx3.ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Teka muna, ako'y may babatiin na taga MX3. Okay. Happy birthday kay Ma'am Mirna Mendoza Lagaya, ha? Ang advertising head po ng DMI Medical Supply Company Inc. Mga taga MX3. Ma'am Mirna, I love you. Happy birthday and God bless you with more blessed and happy years of your life. Happy birthday. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, we're saying hi. Magandang araw din sa lahat ng mga taga-PCSO nakikinig at nanonood sa atin sa Ronda Pilipinas. Uy, kung kayo may kailangang gamot, ha? Sagot na kayo ng PCSO. Para mas malaman po ninyo, narito po ang isang report. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, hindi na kaya ng iba nating kababayang Pilipino ang makabili pa ng mga gamot na kailangan para sa kanilang karamdaman. Handa naman ang PCSO dahil mayroon silang medicine donation program ayon kay Dr. Ruel Aparato, Satellite Clinic Division Chief ng Medical Services Department. Mga basic na mga gamot ng AMPI at binibigay. Siyempre, yung mga common na talagang kailangan ng mga pasyente natin at sa mga tao sa labas pag nag-mission kami, yung mga gamot sa high blood, sa diabetes, antibiotic, ang dami mga sumasakit na mga tuhod, sumasakit ang mga ulo, sakit ng katawan, yan yung mga binibigay natin. At ang gamot sa ubo, gamot sa sipon, saka sa pang laging hinihingi, vitamins. Kailangan lamang dalhin sa mga satellite clinic o sa main office ng PCSO ang reseta ng doktor o kung wala naman, pwedeng magpareseta sa mga available na doktor sa PCSO. Dito sa outpatient bed, dalhin nyo lang po yung reseta ninyo kung meron kayong reseta sa labas o kaya kung wala naman kayo reseta, gusto nyo, dito na kayo magpatingin. Kami na bahala. Kami na lang magbibigay sa inyo ng reseta. Kami na rin magbibigay ng gamot. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ikaw ang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta ikaw ang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may ikaw ang gawa. Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. Pangulong Marcos biyaheng Lanao del Norte ngayong araw para mamahagi ng land title sa mga farmer beneficiaries. Alamin po natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Biyaheng Lanao del Norte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para pangunahan ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award o CLOAS at electronic titles. Ipapamahagi ang mga titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries o mga magsasakat mangingisda sa lugar. Gagawin ito sa Mindanao Civic Center sa bayan ng Tubod sa probinsya ng Lanao del Norte. Mula naman sa Lanao, didiretso ang Pangulo sa Maimbong Sulu para naman sa pamamahagi ng Presidential Assistance partikular sa mga magsasakat mangingisdang naapektuhan ng nagdaang El Nino phenomenon o matinding tagtuyot. Bukod naman sa tulong pinansyal, inaasahang mamamahagi din ang Pangulo ng mga farm machineries kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchaliana. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. Samantala para sa ating balitang pampalakasan, LeBron James pumirma na ng contract extension sa LA Lakers. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Opisyal na muling masasabi na isang Los Angeles Lakers si NBA megastar LeBron James. Ito'y matapos siyang pumirma ng 2-year, $104 million contract extension sa nasabing koponan. Sa pagsapit ng 2024-2025 NBA season sa Oktubre, lalaro si LeBron sa kanyang ika-22nd season habang ito ang kanyang ika-6 na season sa Lakers, kung saan binigyan niya ito ng isang NBA championship noong 2019-2020 season at ang kauna-unahang in-season tournament championship noong nagdaang season. Dahil din sa contract extension na ito, asahan na ang makasaysayang father and son duo ni LeBron at ng kanyang anak na si Bronny sa paparating na NBA season. Matatandaang pinili ng Lakers si Bronny bilang kanilang second round pick sa NBA draft. 2 linggo na ang nakakalipas. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hanggat kaya mong ilaban mo. Kahit pakiramdam mo na imposible, ilaban mo pa rin. Para sa huli, umayon man o hindi, wala kang pagsisisi. Meron akong napanood na isang video kanina umaga. Sabi nung isang very successful na businessman, hindi ko nababanggitin kung sino. Sabi niya, doon sa mga graduates, sabi niya, sana lahat kayo ay mag-fail. Oo. Sana dumami ang mga problema ninyo habang bata kayo. Oo. Sana lahat kayo mabigo, sabi niya. Kasi sa mga taong maraming kabiguan, mas maraming lesson ang natututunan yan. Kaya pag hindi kayo gumive up o hindi kayo sumuko sa buhay, darating ang panahon, yung mga natutunan nyo sa buhay, yan na ang magiging stepping stone ninyo sa pagkuha ng magandang plano ng Diyos para sa iyo. O, di ba? Wala namang masamang plano ang Diyos, di ba? Lahat ng plano ng Diyos ay makakabuti para sa atin. Kaya dapat, pagka napapagod ka na, feeling mo, gusto mo na mag-give up, magpahinga ka. After ng pahinga, move on. Ayan. Friday. Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabungan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tamayan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.